Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Bali, hindi siya magre-resonate sa lahat itong reading na ito. Pero okay lang yan. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo check mo yung ibang videos natin, ayan, pwedeng nandyan yung reading para sa'yo. Okay, let's start your reading. Kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede ka naman pong mag-next video. Okay, you do have here the Eight of Swords. So, currently, nakikita natin you are stuck pagdating sa isang situation. Pwede may kinalaman sa home. Pero, with the Seven of Wands, yung iba family, home, whatever, no? Sabihin na natin stuck ka nga sa isang sitwasyon, pero natutunan mo tanggapin yun eh. Mahalin ko ano yung sitwasyon na meron ka na ngayon. And with the Empress, you're focusing on self-love, self-care, you're focusing on the things na meron ka, hindi yung mga bagay na wala ka. With the Seven of Wands, I feel like you're enjoying kung ano yung mga, uh, yung mga bagay na meron ka na ngayon. And might be in the past, marami kang hinahanap eh. Hinahanap mo yung mga bagay na wala sa'yo, relationships, connections na wala sa'yo. Pero ngayon parang okay lang kahit wala kasi at least I have myself, I have this, I have that. So, pwedeng because of this, yung mga bagay na yon na natutunan mo tanggapin, mahalin, mas lalo ka ngayon nagsashine. Okay, and with the devil, this is Capricorn energy. I feel like nalalaman mo na or alam mo na kung anong gagawin pagdating sa pinaka-sitwasyon mo ngayon. And, kumbaga, habang umiedad ka, nandun ka na lang sa, because Libra, they love peace. Kung ano yung maayos at kung ano yung ikaayos at ikabubuti ng para ng bawat isa. So, nandun ka na lang nakafocus. Ayaw mo na ng gulo, ayaw mo na ng, kumbaga hindi ka na, natutunan mo nang hindi mag-struggle or hindi isipin yung mga bagay na makakapagpa-stress or makakapagpahirap sa'yo. Person na kakonect mo, itong dalawa lang kukunin ko. You over the Temperance and the Queen of Wands. Oh no, kukunin ko na rin pala to. Naramdaman ko yung energy na dapat siyang kunin. Six of Swords, King of Pentacles, and the Seven of Pentacles. Okay, there's these two people or two person na nakikita ko nakakonect mo. Yung iba, dalawa, tatlo. 2 to 3 people na nakikita natin kumo-connect sa'yo. The Queen of Wands, ito person na ito nakikita natin as someone na nagbibigay ng advice sa'yo noon. With the Temperance, I feel like itong person na ito na nagbibigay ng advice sa'yo noon is someone who is patiently waiting sa'yo. Pero with the Six of Swords, pwedeng natutunan mo nang maka-move on dito sa taong to, and pwedeng yung feeling mo itong person na to naka-move on na rin sa connection ninyo. And this could be a past person. Pero may nakikita tayong person na gustong really interested sa'yo ha. Interesado talaga siya. With the King of Pentacles energy, etong person na to could be someone na nasa mataas na posisyon. Hindi siya babastahing tao eh. And I can see another person na parating or yung iba na dyan na sa buhay mo. This could be a new person. Nakakita tayo ng attraction din mula dito sa taong to. Well, hindi ako magtataka kung gustuhin ka because you are, a Libra. Your ruling planet is the planet of Venus, which is the planet of love and beauty. Hindi ka mahirap mahalin, hindi ka mahirap magustuhan dahil you are nakaka-attract. Marami ang maa-attract talaga sa'yo. Babae man or lalaki, LGBTQIA+. So, nakikita natin, kagusto-gusto kang tao. So, kunin natin yung mga emotions ninyo sa isa't isa.
Ayusin ko lang, guys. Meron tayong major arcana, the Hanged Man dito. The Nine of Swords, currently, namamblema ka eh. But sabi ko nga kasi sa'yo, nagko-concentrate ka doon sa positivity. May mga problema ka ngayon, nandyan na yung problema na yon. Pwede may mga kinalaman sa usaping legal. Pero with the Sun, nagko-concentrate ka kasi sa happiness mo, na parang, problema, nandyan naman na yung problema. Ano naman problemahin ko pa, diba? Mag-focus na lang ako sa mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Pero of course, you can't help but to think about these problems kasi paano mo susolusyonan si problema, parang ganun. Part of you is looking forward na matapos na itong problema na ito. Yung person na kakonect mo or kumokonect sa'yo, meron tayo nakikita naghihintay. Naghihintay siya kasi with the Ace of Cups, mahal ka nitong taong to. Kung ano man yung ending na nangyari sa inyo or nag-end sa inyong dalawa, including yung mga plano ninyo noon, nakikita natin na itong person na to is looking forward na in the future magtuloy kung ano man yung dating plano na meron sa inyo. Kumbaga, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na mangyayari at mangyayari pa rin yung mga minsan na pinlano ninyong dalawa. The Seven of Cups, this person is worrying for you. So, pwedeng itong person na to, alam niya kung ano yung mga problema mo. Gusto niya tumulong pero wala rin naman siyang maitulong. Itong person na to, nakakita tayo ng pagmamahal mula sa kanya. And this person is, ayaw niya na ng problema ka eh. Pero yun nga, wala rin naman kasi siyang magawa sa problema kinahaharap mo. And the Two of Pentacles is here. Yeah, this is showing to me the new person na paparating or nandyan na sa buhay mo. Two of Pentacles. I feel like itong person na to is gusto magpapansin sa'yo, pero hindi mo naman siya pinapansin. Or wala sa kanyang focus mo. Nakikita natin na gusto ka nitong taong na to, especially sa usaping financial. Kasi pwedeng matutulungan mo siya pagdating sa kanyang career, feeling niya makakatulong ka pagdating sa mga kailangan niya sa buhay, or kahit kapirasong attention or tulong mula sa'yo is okay na para sa kanya. Pero wala ka kasi, alam mo yan, if you're dealing with two or more people, wala ka kasing pakialam sa kanila, alam mo yun. Ang focus mo kasi is yung sarili mo, happiness mo, etc. Okay. Marami talaga nagkakagusto sa'yo. But then, mas nakikita natin kasi dito, hindi sila importante ngayon sa'yo. Mas importante yung goals mo sa buhay, yung problema mo, kung paano mo susolusyonan, at saka yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. In the future, you do have here the Empress, okay, Ace of Swords, Ten of Pentacles. This is money recognition with the Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, para sa'yo. Okay? So, Three of Pentacles, may growth tayong nakikita dito with regards to your money. Sa pagdating sa love, wala pa tayong nakikita dito. Mas more on financial development, career growth ang nakikita natin dito. Ayan, with the Moon, this is Pisces energy, Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Meron kang mga something na babalikan, bubuin ulit, or ibabalik ulit, na pwedeng may kinalaman sa iyong career na mas magbibigay ngayon ng stability. Kumbaga, kung hindi siya nag-workout noon, or kung natapos man ito noon, nakikita natin na magre-resurface or babalik ito ngayon na mas magiging maganda na ang kalalabasan nito. Which is pwedeng yung iba, this could be a business, this could be a career, na babalik ulit. Tapos, nandito yung
focus mo. And this time with the Empress, nakikita natin na mas ilalabas mo na kung ano yung natural na meron ka na makakatulong dito sa career development na ito. Yung iba, it could be as simple as your talents, your skills, alam mo yon, yung pagpapalabas mo ng kung ano yung kakayahan mo, strength mo, focusing ka dito. Nakikita natin, yan yung ideas mo. Makakatulong ito para mas mag-workout siya this time kung hindi man siya nag-workout noon para sa'yo. And, Three of Pentacles, so nakita nga talaga tayo dito ng growth, development. At pagdating din sa person, well, this 2 to 3 people na nakikita natin dito. The Moon, mas nakikita natin ito as meron silang mga nasa isip ngayon. Iniisip ka nila, pero maaaring hindi nila sabihin sa'yo kung ano yung mga bagay na naiisip nila sa'yo. Nandun yung gusto ko nilang makausap. Nandun pa rin yung emotions, no? Especially this particular person na naghihintay. Nandun yung pagmamahal at emotion niya para sa'yo. Kaya lang with the Emperor, I feel like you're busy building something na parang wala ka kasing pakialam dito talaga sa mga taong to. If ever may mga bagay or may mga taong dapat i-end sa buhay mo, nandun yung parang with the 5 of Wands, willing kang i-end ito or ina-accept mo yung mga challenges or yung changes. Whether ito ay may kinalaman sa love, friendship, etc. Andyan yung willing kang mag-end ng mga bagay ngayon. Unlike in the past na pwedeng nandun yung takot mo pagdating sa usaping ending. Lalo na kung nakasanayan mo na yung isang bagay or isang tao. Okay? But now, natutunan mo sa buhay mo na bakit ako matatakot sa ending? Pag may nag-end naman, definitely may mas maganda or may mas mabuting dadating. At ito yung dapat i-accept natin. Maaaring ito yung para sa atin. At kung sino man itong umalis or lumayo or natapos sa buhay mo, nandun yung natutunan mo na kasi mga lessons na dapat mong matutunan sa kanila. So that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.